Sila lang sa 1K years. Agad pa kaya raw siya sa Hashana. Hello, Sander. Yung Armageddon sa second year yun. Ay, second year to. Second coming sa ano. Pero yung after nun, doon na yung Millennial King, ano na. Millennium kung tawagin. Kapatid, kapatid. Yes po. Mga kapatid. May isisil yata si Kare. Delay ata siya. Yes. Ay, may Naka-live na po, no? Lagkata Kare. Teka lang po, meron lang akong gustong erase dyan sa topic ng eschatology na yan. Ang basis nyo ba ng eschatology is about do sa Revelation 20? Iba-iba po yung ano namin eh. Pinag-uusapan about sa eschatology. Ano Yung pinaka-main common, topic, yung Revelation 20 hanggang... Oh, napag-usapan din namin, Revelation 20 hanggang 7 ba? 8? Basta yung about sa 1,000 years. Ikaw bro, kung may share ka, pwede rin. Kasi gusto kong erase yung yung sa way we approach Revelation 20 or 22, yung about sa 1,000 years. Kasi 'di ba ang Revelation, symbolical book to eh. May mga imagery to. So, paano natin maintindihan yung the way John sees it na literal? Kasi ang most ng mga born again Christians, ang tingin doon sa paghahari ni Kristo sa literal. So, we are waiting sa future ng 1,000 years of Christ, tama? Wait, stop generalizing kasi ako yung nagpo-push kay Pilos kanina nag-open up ng topic na symbolical siya. And I'm a born again. I consider myself a born again Christian. Okay, so ano ba dapat ang official natin dyan sa Revelation? Symbolical, literal, or what? Para sa akin kasi ano siya eh, sa Revelation 1:1 pa lang signified, no? Yung Greek word doon is about symbolism siya talaga. Parang nagsabi na si John doon. Okay, so lumalabas yung 1,000 years din, symbolical din. Well, I don't know if we're going to apply sa ano din ni di ko sure. Hindi ko din masabi na 1,000 siya, ganun. So hindi mo sure. So dapat we should stop preaching that kasi uncertain yun eh, di ba? Baka magkamali tayo sa sa mga tao na pagtuturo ng ganung bagay if we are uncertain. Shinare ko po is prophecy about the millennial kingdom. And Mary naman, ang dami. Lahat ng alam yung end times, kahit for views, historical premillennialism, dispensational, amillennialism, they all know about millennialism. Kaya millennial, 1,000 year. Pero ang ano mo po ba yung narinig mo po ba yung binabanggit ko about the prophecy about it? But I'm not saying na 1,000 years kasi nakabanggit siya sa Bible. Pero am I certain na hindi na sa akin yun. Hindi na sa akin yun kung sinabi ng Bible dun is 1,000 years. Basta ang sinabi ko, yung prophecy about it. Yung 1,000 years galing sa Revelation yan, wala sa Old Testament yan, di ba? Pero may prophecy about sa kingdom. Oo nga, so pagka binasa natin yung Revelation about 1,000 years, we're not certain na literal yan. Kasi symbolical nga yung book na yun eh. Subjective kasi yun, tsaka hindi naman natin yun eh, tawag dito. Diyan magkakaroon ng confusion ang mga unbeliever if we say na ito take ko, ito take mo, ito take niya. Diyan magkakaroon ng confusion sa atin mga kapatid. Lalo na mga atheist at agnostic. Iisa ang Biblia, iba-iba ka ng interpretasyon. Anong mapaniwalaan namin? Maganda, meron tayong certain na pagkakasunduan na ang revelation, ang approach dyan, hindi yan literal side. Mostly symbolical na nandyan, mga imagery. Kaya magulo dyan yung 1,000 years gawin mo literal. Ang daming tanong dyan eh. Magkakaroon ba dyan ng anakan, buntisan sa 1,000 years? Diba? Maraming tanong dyan eh. Na hindi masagot ng mga believers. Yun, that thing is something na I cannot answer. May mga shinare din ako kanina, yung mga symbolism, pero yung kung ano lang ako na may ideya ako na pag-aralan ko. Kasi Brad, ako almost 40 years ko nang binabasa yung Apocalypse. Marami mga side niya, mga side aralin dyan.
pati yung mga saksi ni Jehovah, yung mga take nila dyan, ang take nila dyan sa papunta pa ng future in 1,000 years eh. Pero if we're gonna ask those questions, why, where, how, maraming hindi masagot. Ibig sabihin, hindi totoo ito. Kasi pag totoo yung side natin doon sa isang particular belief, we can answer all questions, di ba? Ngayon, halimbawa, tinanong tayo. Sige. Kung okay lang po magtanong since na pag-aralan mo po. Ano po? So, ang ibig sabihin kapatid, masasagot mo siya. Ano po yung sa tingin mo yung ano doon, yung olive na tinutukoy, yung sa two witnesses? Yung may lampstand. Chapter 11? Sa chapter 11 ba yun, yung two witnesses? Chapter 11 yan. Hindi yan mga tao. Symbolical yan. Yung ano po, lampstand, tsaka yung oil ba yun? Ito lang. Sa inyo ba si Moses yan? Si Moses yan siya si Elijah? Sa take mo? Sa akin, ang take ko, Moses and Elijah representing the believers. Ganun siya. Yeah, medyo malapit tayo dyan. Pero they're not really persons. Yun nga yung namin kanina, argument namin kung ano ba talaga to, person ba talaga to, o ano. Hindi siya person. Hindi siya person kasi ang sinasabi yung testimony. Yung word of God, testimony yan eh. Oo, Yung tayo mga yung believers, witnesses testimony actually. din. Witnesses Oo, tayo yun eh. Tsaka sa Deuteronomy kasi, for something to be proven is two witnesses. Kumbaga, to prove something is true. Parang ganun. Tayo yung nagpapatotoo. Ganun. Correct. Siya. So doon pa lang, hindi na agad literal na Moses yun. Kaya pati yung Revelation, yung patungkol sa 1,000 years, pati yung mga nakapaloob dyan, ikukulong yung demonyo, hindi na literal lahat yan, Brad eh. Kasi if we're gonna take it literally, maraming tanong sa atin, hindi natin kaya sagutin. We are very much uncertain. Again, we're approaching the book of Revelation. Hindi ito dapat i-take na literal. 1 by 1, na literal 1,000 taon, literal 3.5 years. Hindi. Kaya ingat-ingat tayo doon sa ganong approach. Kasi magkakaroon ng confusion. Yun, tama yun. Daniel, connected siya. Tama yun. Kasi iba mga nakausap ko doon sa Revelation 11, Brad, literal daw na Moses yun, saka Elijah. So, meron kang paliwanag, brother, na pwede mong i-share sa amin. Yung 1,000 taon po, ongoing na po yan. Nasa loob na tayo ng 1,000 taon. Yung sinasabing paghahari ni Kristo sa Apocalypse, siya po yung paghahari ni Kristo sa mga believers. Hindi sa lahat ng tao yan. Sa lahat ng believers po yan. Kaya pagdating ng rapture po, ang ating aabangan na lang, yung second coming na, yung rapture na sinasabi. At before mangyari yun, mangyayari mo ni Armageddon. Ang tatapos na Armageddon, yung second coming ni Christ. Ganun po yung takbo niyan. Sige po, may tanong po kayo. Millennialism ka kuya o hindi naman? Parang dispensation. Hindi ko alam yun, Brad. Hindi ko alam yun, Brad. Sorry Pero yun ang approach na nakikita ko sa Revelation na 1,000 years. Kasi nga, sinubukan akong entertain yung mga tanong ng mga unbelievers. Pati ako naguluhan eh. Hindi ko kayang sagutin eh. Nilet go ko na yung literal side na interpretation. Katotohanan kapatid, lahat ng tanong kaya mo sagutin. Ngayon, nasa literal side ako ng take noon, way back. Hindi ko masagot, Brad. Naguluhan din ako. So, nilet go ko. Ayun, nagkaroon ng kaunting liwanag. Hindi ko nga pala literal tong revelation. Puro nga pala symbolical to. Parang yung two witnesses. Hindi literal yung 42 months, 3.5 years, 1,000 taon. Basta mo yung paghahari ng Diyos, walang katapusan yan eh. Pag niliteral mo yung 1,000 taon, tapos na yung 1,000 years. So, may paghahari si Kristo na natatapos. Di ba? Endless yung paghahari ni Kristo eh. And again, naghahari siya doon sa mga heart ng mga believers. Hindi siya maghahari sa buong mundo na pati masama pinaghaharian niya. Hindi ganun. Kaya ang mangyayari dyan, yung ipakasing view, no? Pag bumalik si Kristo rito, maghahari si Kristo saan? Doon daw sa Jerusalem, sa third temple. Mali yun. Literal side yun. We're not waiting for any third temple na marirebuild. Ewan ko kung ganun ang take nyo, ha? Sorry. Sa millennialism kasi, ang Millennium Kingdom is nangyayari na siya. And yung tribulation para sa kanila is yung suffering na na-experience ng believer.